Walang ibang gustong makita si head coach Boboy Fernandez kay Manny Pacquiao kung hindi maibalik ang liksi ng paa nito. Ayon kay Boboy ay naging prangka siya kay Manny at sinabing pipilitin niyang mailabas ang dating liksi ng paa ng Pacman. Masaya naman si Coach Boboy sa tinatakbo ng training ni Manny dahil 3 linggo bago ang laban ay napansin niya na bumabalik na ang dating galawan ni Manny Pacquiao. Dagdag pa ni Boboy na naging maingat daw talaga sila sa pag-handle sa training ni Manny ngayon. Ayaw na nilang maulit ang mga pagkakamali na nangyari dati na kung saan ay nasunog sa training si Pacquiao. Mismong si Pacman naman ay inamin na after 20 years daw ay bago niya lang nalaman kung bakit nagka-cramps ang kanyang mga paa. Ito ay dahil sa sobrang masahe. Nasa magandang kondisyon na ngayon si Manny Pacquiao at nakahanda na sa paparating na laban ngayong linggo. Nagbigay naman ng komento ang boxing analyst na si Atty. Ed Tolentino. Malaki ang pagkakaiba ng training sa aktual na laban. Sa training, walang sumusuntok sa'yo. Pero sa laban, bukod sa tinatamaan ka, ay nababawasan ng stamina. Hindi pwedeng sabihin na kung ano ang nakikita sa training, ayun din ang lalabas sa laban. Ayon pa kay Atty. Ed Tolentino, malaking faktor ang 4 na taon na wala sa boxing si Manny. Tapos, babalik siya at lalaban agad sa world title. Siguradong magkakaroon ng problema ang kanyang stamina in the middle of the fights. Hindi katulad kay Mario Barrios, bukod sa bata pa, ay naka-6 na laban at lahat yan mga kalidad na laban. Dagdag pa ni Atty. Ed, na buhay naman na underdog itong si Manny Pacquiao. Kung makapagsisimula siya ng maaga at masasaktan niya si Mario Barrios, ay malaki ang tsansa na ma-upset niya ito. Pero kung hindi, ay malamang papabor na sa mas batang kampyon ang laban. 'Di ba? Bakit ang bilis kanyo sa training? Bakit ang lakas pa rin? Ganito. Kasi guys, it's always easy to look good in training. Iba na yung nandun ka sa loob ng ring kasi doon matetesting na yung timing mo, yung reflexes mo. Sa training, hindi naman sumaganti ng suntok si Boboy Fernandez eh. So, iba pa rin yung actual na laban. Iba pa rin yung actual na laban na yung iyong katunggali ay rumeresbak ng suntok. Hindi yung parang trying to act out the role of a human punching bag. So I'm actually, I'm almost certain na yung nakita ng mga tao na ginagawa ni Manny Pacquiao sa kanyang training camp ay hindi po lalabas yan. Sige na, wag na tayo lumayo ulit. Si Manny Pacquiao na lang ulit. Di ba nakita nyo, nagte-training para kay Roquia Anpo. Akala, di ba, parang 25 years old eh. Ang bilis. Di ba, nag-sparring dito, sparring doon. Lumabas ba doon sa Anpo? Siyempre, hindi rin. Di ba? Kasi it's always easy to look good, in training. Lalo na yun, mga splice yung video nun. Alam nga namang maglabas sila ng video na binubugbog yung boxer nila. Siyempre, hindi sila maglalabas ng ganun, di ba? Well, yun nga po sinasabi natin mga kaibigan, sa kabila ng mga agam-agam namin ni JM, ay solid underdog, buhay na underdog po si Manny Pacquiao sa labang ito. Anong kailangan niyang gawin? Siyempre, kinakailangan magsimula siya ng maaga. Kasi yung first half ng laban, yun pa yung kalakasan niya eh. Sa second half ng laban, maaaring dun lumabas yung kanyang edad at siyempre magkakaroon ng kumpiyansa si Mario Barrios. I don't think Barrios will try to make an ambush. Although, I see Barrios testing the body of Manny Pacquiao kasi alam niya, rusty ito, maaaring suspect yung kanyang bodega. So, but I don't see him making an ambush attempt. Kasi delikado yun. So, kailangan unahan na ni Manny Pacquiao. Siya na mag-control ng laban because pag ito'y umarangkada sa second half, dapat nakapag-impok na siya ng laman ng enough points, sakaling kailangan dumistansya because I do believe lalabas yung edad lalabas yung edad na pagiging 46 baka sa second half ng labang ito. So huwag mo na bigyan ng kumpiyansa si Mario Barrios.